So ito mga kalays, ang sinabi ng nanay. Okay. Ito. Sinasabi ko ng kids parang wala naman daw po basta. Pero ngayon po ba personally, after seeing nurse, nakita niyo po ba talagang may mga May pasa siya dito, sa likod, sa kamay, sa paa. May pasa siya. Totoo ba? Okay. Butterbonia knew how to swim. Pero ang theory namin, he tried to save Divine. Kaya ang dami niyang bruises sa katawan. Oh. Siya lang kasi may bruises eh. Wala yung iba, wala na eh. Okay. In his last act of heroism, si Butterbonia tried to save Divine. Kaya puro pasa yung katawan niya. Okay. So it's been established that this was not because of paddling or... Oh no, there was no paddling. There was no paddling. Eto mga kalays, bakit nasabi ni John Vic na itong players ay parang wala na absuelto na? Ano yung effect? Okay? Ano ba yung ano ni John Vic? Maapektuhan ba siya? Okay, ito mga kalays. Ito, okay? Ito po ang i-share ko sa inyo na mag-make sense kung bakit ganun ang kumbaga ganun ang desisyon or gusto ni John Vic na mangyari. Okay? John Vic, okay? Ito mga kalays. So, tinanong ko mga kaloys, magkano yung kita ng UAAP? Okay? Kasi di ba sabi ni Benji Paras na usually mas malaki pa ang kita ng player sa UAAP kaysa PBA. Around 6 million daw per player. Right? Kaya nanghinayang siya kay Rene Butterbonia. So sabi ko, alaka pala ng magkano ba ang generate ng UAAP? Okay. At ito ang tanong ko talaga mga kaloys, if ever man matanggal ang Ateneo sa ngayong darating na season sa UAAP, magkano po yung mawala sa UAAP na kita? Okay. So dito mga kaloys, ang estimate po nila kung isuspend ang Ateneo is around 30 million to 75 million. Estimate pa lang yan. At dito mga kaloys, nalaman natin na ano pala, number one pala na parang malaking influence ang Ateneo sa mga sponsors, sa mga tickets, kasi di ba mayaman, so maka-afford talaga bumili ng ticket. Diba? So number one sila, number two ang number 2 ang sino to? Lasal, okay? Ayan mga kaloys. Spenders, Ateneo. So kung matanggal yan mga kaloys, bababa talaga ang ano. So maapektuhan din ang Lasal at saka UP. Okay, focus tayo sa UP mga kaloys. 'Di ba? Syempre, kung walang Ateneo, mawalan nga ng kita din ng UP. Kahit magkalaban sila, may bibili ng ticket, 'di ba? Meron magpo-sponsor sa kanila. Right? It's all about money. Diba? Wala silang pakialam sa pobreng Rene Butterbonia kung mabigyan sila ng ng hustisya kasi pobre yan eh. 'Di ba? Kalimutan na yan. Parang ganoon ang dating eh. Ganoon ang mga mindset ng mga mga kalays, itong mga corrupt. Okay? Walang pakialam. So, yun ang mga kalays, kung mawala ang Ateneo, malamang maapektuhan din ang kita ng UP. Okay? Or yung UAAP sa kubuan. Okay. Eto mga kalays. Kaya ganyan yung natin mga kalays. Kasi nga may role itong si John Vic. Okay? Sa UP. So ano ba yung role ni John Vic sa UP? Kaya naging bias siya sa kaso ni Rene. Kailangan niyang i-save ang UAAP. Okay? At ang kita ng UP. Okay? Ito yan mga kalays. Oh. So si John Vic daw hindi kasama sa official na ng UAAP. Pero sa UP, okay, ay siya po ang team manager. Okay? Nagets niyo mga kalays? Kaya hindi mo masisisi si John Vic kung bakit yung players ng Ateneo ay talagang gusto niyang, di ba, ilayo sa kaso. Supposedly, yung huling nakita ni nakakita kay Rene na buhay, dapat doon pipigain. Kung hindi nagme-make sense yung yung salaysay ng tatlo, okay? Ibig sabihin nun, merong obstruction of justice, pwedeng kasuhan. Right? Pero yun na nga, isi-save yung Ateneo para tuloy-tuloy ang UAAP, kalimutan ang nangyari, di ba? Yun ang gusto nila para lang sa pera. Okay? Nag-gets yung point ko mga kaloys. Dapat mag-inhibit or mag-resign na lang itong si John Vic. Kasi wala eh. Kung kayo ay nagmamahal, okay, dito, or napamahal dito kay Rene at naawa dito sa ina, di ba? Huwag niyong iboto yan si John Vic. Huwag niyong suportahan yung politiko na talagang, di ba, ayaw tanggalin itong si John Vic. Para sa akin mga kaloys, kahit bagong lipunan mga kaloys, di ba, hindi ginagawa ni John Vic Rimulya ang kanyang trabaho eh. So, dito pa lang mga kaloys, in-appoint ni BBM itong si John Vic. That's already a form of corruption kasi in-appoint niya yung incompetent eh. Sino nagbabayad sa kanya? Di ba taong bayan? Taxpayers? Tapos i-appoint ni BBM isang incompetent?
mind you mga kaloys, baka magsisisi si BBM. Okay, kung manatili itong si John Vic tapos ito pala mag-traitor sa kanya, then bahala na siya, di ba? Kasi iba talaga ang effect mga kaloys, matatamaan talaga pag ikaw po ay haharangin mo yung katotohanan. Gaya dito ng pag-offer ng itlog, yun yung susunod natin mga kaloys. Pero ito po ang ebidensya ng role ni John Vic. Okay? Ito po. May video po tayo dyan mga kaloys. Ito. Okay? Ayan, video po yan. Okay? Ay, ito. So may kasama siya dyan. Okay? Team ng UP. Right? So syempre, kung walang Ateneo, mababawasan talaga yung kita. Right? So dito pala mga kaloys, makikita mo talaga kahit sinabi niya dati na wala naman akong connection sa Ateneo, parang nag-ano siya, defensive na siya. Right? That's yung analysis ko mga kaloys. Na the probability is very high na hindi nga mabibigyan ng hustisya itong si Rene dahil kay John Vic. Right? Bias na siya eh. Sana ay sinama rin yung pangalan ni John Vic dun sa sa jersey. Right? Para hindi rin makatulog. Thank you for watching our videos. Please don't forget to click the subscribe button and the bell notification icon so you will be notified of our latest videos. And please do like and share all our videos. Maraming salamat po. And for more information, you can visit our website at bagonglipunan.com. You can also follow us on Twitter and TikTok at bagonglipunan72. Let's make Philippines great again. Marcos pa rin.